In this video, ituturo ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano ka nga ba mag-apply at makakakuha ng PhilHealth ID ng libre. Kung ikaw ay estudyante pa lang, first-time job seeker, o kung gusto mo mag-direct voluntary contributor, panoorin mo to. Ano nga ba ang mga requirements na kakailanganin mo kung first time mo pa lang magre-register as a PhilHealth member? Ito yung mga requirements na kakailanganin mo sa pag-open ng account. Una, yung print or xerox ng PMRF form. Pangalawa, yung xerox ng PSA or birth certificate mo. Pangatlo, yung xerox ng dalawang valid IDs mo with 3 signatures kada xerox. And first time job seeker certificate na pwedeng manggaling sa barangay or pwede mong kunin sa barangay. And last, yung contribution na ihuhulog mo. Paano ka nga ba makakakuha ng Member Registration Form o PMRF? First, isearch mo lang ang website ng PhilHealth. Hanapin mo yung downloads na nasa upper right corner. Click mo yon, then punta ka sa forms. Sa kauna-unahan ng membership, makikita mo yung PMRF form. I-download mo lang yon and then i-print mo na. Kung wala kayong printer sa bahay o namamahalan ka sa pagpapaprint, pwede naman manghingi ng form sa mismong PhilHealth office branch. Pero kung gusto mo ng mas mabilis na process, pagpunta mo sa office branch ng PhilHealth, mas okay na ready na ang lahat ng requirements na kailangan mo at tapos mo na rin fill upan. Kung meron ka ng PMRF form, I suggest na basahin mo muna yung second page bago mo sagutan yung forms para hindi ka magkamali. By the way, kung interesado ka sa mga ganitong klase ng content, please support my channel. Like, subscribe, and comment ka na rin para mas ganahan pa ako gumawa ng mga videos na gaya nito. Sa pag-fill up ng PMRF, huwag mo nang problemahin yung PhilHealth Identification Number sa itaas dahil wala ka pa naman nun. Malalaman mo lang yun once na naibigay na nila sa'yo yung ID mo. Take note lang na all information should be written in capital letters. In declaring dependents, pwede mo lang ilagay ay ang asawa mo na buhay pa, anak mo na edad 20 years old below, at parents mo na 60 years old above. Take note ulit kung ikaw ay edad 20 years old pababa at member ng PhilHealth ang parents mo ay maaaring hindi ka pa payagan kumuha ng PhilHealth dahil sakop ka pa ng PhilHealth nila. Depende pa sa sitwasyon kung papayagan ka ng kumuha ng PhilHealth. Dito sa member type, kung di mo pa alam ang ilalagay, leave it blank na lang muna. Then, ask mo sa information desk kapag ipapasa mo na yung requirements. Pero kung wala ka pa namang trabaho, gusto mo lang magkaroon ng PhilHealth, ilagay mo sa monthly income N-A. For self-earning individuals, halimbawa may small business ka, online seller, o tendera, o pa-sideline-sideline ka lang, wala ka pang employer, pwede mo i-declare kung magkano ang monthly income mo. Kung mas malaki ang kinikita mo sa 10,000 a month, ay mas malaki rin ang hihilingin o hihingin nilang monthly contribution sa'yo. Halimbawa, ang monthly income mo ay 10,000, i-times mo sa 5% na PhilHealth Premium Contribution Rate for the year 2024 to 2025. And last, dito sa second page ng PMRF, lagyan mo lang yan ng signature mo, overprinted name, and date kung kailan mo ipapasa yung forms. Kung kompleto na lahat ng requirements mo, pwede ka na pumunta sa pinakamalapit na office branch ng PhilHealth sa inyo. Kung di mo pa alam kung saan yung nearest office nila sa lugar nyo, punta ka lang ulit sa website ng PhilHealth. Then, hanapin mo yung contacts na nasa bandang itaas. Click mo yon and select your region. Then, lalabas na lahat ng address ng PhilHealth office branch. Hanapin mo lang kung saan ka pinakamalapit. Then, alamin mo kung paano pumunta doon. Kapag nasa office branch ka na, itanong mo lang sa guard kung saan ang information desk o saan ipapasa yung forms. Kung nahiya ka magtanong, use your common sense na lang. After nila i-check ang forms mo, bibigyan ka nila ng number. Hintayin mo mag-flash sa screen ang number mo, then tignan mo kung saan number desk ka dapat umupo. Makikita mo rin yung sa screen o i-announce ng speaker. Kapag natawag na yung number mo, ipasa mo na yung requirements mo. Then bibigyan ka nila ng print ng iyong member data record. Double check mo lahat ng information na nakalagay, and after ma-confirm na tama lahat, bibigyan ka nila ng PhilHealth ID. Nasa iyo ng privilege ng pagdikit ng iyong 1x1 picture, siguraduhin mong maganda ka. Huwag mo rin kalimutan lagyan ng signature mo bago mo ipalaminate sa labas. Then bibigyan ka rin nila ng payments slip. After nila sabihin sa'yo na pwede ka nang lumayo sa harap ko, punta ka na sa cashier at magbayad ng iyong first contribution. Always double check the information bago may pasa dahil yung sa kasama ko ibang name yung nakalagay sa payment slip niya. Ewan namin paano nangyari, lutang kasi. So, that's it. Congratulations sa'yo dahil member ka na ng PhilHealth. That's all for today. Thank you sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!